Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger. Matindi itong mga bagong pasabog ni La Union Congressman Paulo Ortega. Inilang tala mga kababayan, si Chiljuk saka yung artistang si Marian Rivera ang naging beneficiary ni Sara ng ganyang confidential funds. Pati mga senador. Nadamay na yung mga senador po. Yan, sabi dito, hindi lang pala si Mary Grace Piatos ang may kapangalan na cafe restaurant, pati pala si Contis. Kapag ba may confidential funds ang opisina mo, may sweet tooth ka din. Tapos may sulon pa na kaapelyido ng ating kasamahan na si Congressman Steve Solon. Hanggang sa Senado po, hindi na pinalampas nitong Bodol Gang, pambihira, dinadamay pati mga apelyido ng ating mga steam senators. Ganyan po kagarapal ang listahan ng supposed beneficiaries ng OBP confidential funds. Kaya pag inabsuelto nila, inakwit nila mga kababayan si Sara Duterte, ang ibig sabihin, kinonsinti nila na pati yung kanilang mga pangalan na ng mga senador ang nadamay. Ginamit po yung mga pangalan ng senador para lang makakubra. Milyon-milyon, mga kababayan, ang napunta sa mahiwagang bulsa. Ito ngayon yung sabi ni Congressman Ortega, Revilla, Lapid, Hontiveros, Escudero, Estrada, fake names in OBP confidential funds list, says Ortega. Ano kayo ngayon mga senador? Kakampiyan pa ninyo si Sara Duterte? Si Revilla po, patapos na. Natalo sa eleksyon. Pero si Estrada, si Escudero, si Hontiveros, mga incumbent po. Yung isa, Senate President. Yung isa, Senate Pro Tempore. Si Jinggoy. Walang patawad po. House Deputy Majority Leader and La Union 1st District Representative Paulo Ortega exposed a string of fake and suspicious names, allegedly listed as recipients of the Office of the Vice President, 500 million confidential funds in 2023, including aliases resembling sitting senators, a congressman, and even well-known bake shop. Sa kabaga, kaya yung mga naniniwala po na maabsuelto, itong si Sara Duterte hindi mako-convict. Pag ginawa yan ng mga senador, mga kababayan, siguro kailangan ng pag-isipan natin na ikandado na, i-abolish na natin yung Senado kasi ibig sabihin yan, totally inutil na sila. Di ba pa, mga kababayan? Sabi po ni Ortega, these irregularities are too glaring to ignore. These names from supposed Bodol Gang call for a deeper look. Among the newly flagged names are Best Revilla, Dayan Maplilapid, Clarice Hontiveros, Dennis Tanya Escudero, and Christine Applegate Estrada. Malamang sa malamang, ang lahat ng pangalan na to, tiningala lang po sa kisame ng kanyang mga staff para lang ma-justify yung paggastos ng confidential funds. Alam naman po ninyo, yung mga previous na mga kadudadudang pangalan, more than 1,000 pong mga pangalan, fictitious po kasi binirify na po sa Philippine Statistics Office. Walang records. Lahat mga kababayan multo. Kaya sabi po ni Ortega, hanggang Senado po, hindi na pinalampas nitong Bodol Gang, pambihira, dinadamay pati mga apelyido ng ating mga steam senators. Ganyan po kagarapal ang listahan ng supposed beneficiaries ng OBP confidential funds. You see, yung sa DepEd po, mga chichiriya. Yung sa OBP, mga congressmen, senator. O, di ba, mga kababayan? He also pointed out the continued use of names resembling brands and celebrities such as Mary Grace Piatos, Xiaomi Otso, and a new cluster called Team Amoy Asim with entries like Amoy Leo,
Fernan Amoy, and Jog Di Asim. Sabi po ni Ortega, these names anya were found in acknowledgement receipts submitted by the OBP to the Commission on Audit as proof of fund disbursement. A cross-check with the Philippine Statistics Authority revealed that among 1,992 listed recipients, 1,322 had no birth records, 1,456 had no marriage records, and 1,593 had no death records. So, mahirap mga kababayan. For the senators na basta baliwalain ang mga records na to, mga dokumentong ito, na lumalabas, lahat po piniki. Kaya nakataya po dito yung reputasyon na mismo. At saka, political career ng ating mga senador. Once mga kababayan, ignore nila ang ganito po kabigat na mga ebidensya. Nagbigay nitong records na to, mga dokumentong ito, yung mga empleyado ni Sara, sila mismo yung nag-submit nito. You see, sinubmit during the congressional investigation ng Committee on Good Government and Public Accountability. Kaya sabi ni Ortega, public funds anyang pinag-uusapan. Kung wala silang maipakitang ebidensya na tunay ang mga taong ito mismo ang magiging matibay na ebidensya laban sa kanya sa impeachment trial. Kaya yung mga pinagagawa ni Sara Duterte ngayon, kung ano-ano na lang, pinapakita na unbothered siya. Nandun siya ngayon kasama si Amy Marcos para mag-celebrate ng birthday ng kanyang tatay. Pa-picture-picture, meet and greet sa mga OFW para hingi ng suporta. In case mga kababayan siya, tuluyan ng mapatalsik, gagatungan siguro yung ating mga OFW na mag-ingay. O dito sa atin, mag-people power. Malamang hindi po mangyari yan. Kasi yung mga Filipino na makakapanood sa presentation po, full coverage ito po ng social media, pati ng mainstream media siyempre. Malamang sa malamang, yung dati nilang mga supporter sa Maisog, yun man lang po ang mag-iingay. But the general public mga kababayan, hindi nila makukuha ang sympathy. So critical dito po mga kababayan, ang presentation ng mga ebidensya, dapat malinaw. At andang-handa na rin ang ating mga prosecutors, House prosecutors po. Sabi po ni Ortega, under the Joint Circular niya, 2015-01, issued by COA at saka ng DBM, agencies must maintain sealed, verifiable records linking aliases to real individuals. So pag hindi sila nakapag-present doon sa trial, kung sino itong mga nire-represent ng mga aliases, tapos si Sara Duterte. At paniwala natin, wala man talaga po. Walang real identities po. Na-verify na sa na-verify na po sa PSA. You see? Ngayon, kung sasabihin nila, alias nga, kaya wala sa PSA, kailangan i-provide nila, i-present nila, sino itong mga aliases na to? Sino-sino? Taga saan? O diba? Kahit na hindi sa publiko, importanteng masilip during the impeachment trial. Di ba? Former COA Commissioner Heidi Mendoza earlier reiterated that aliases niya must always be traceable or else raise red flags to for fraud. So sabi po ni Ortega na tinunover na nila yung mga flag documents sa COA and presented them as evidence in the impeachment case. Kapag niya sunod-sunod ang kahinahinalang pangalan mula chichirya hanggang senador, hindi na ito kalukuhan lang. Mukhang may nagplano talaga para itago kung saan napunta ang pera ng taong bayan. So yung Senado is set to convene as impeachment court sa June 2 na po. BP Duterte has yet to address the latest batch of flag entries. Kahit nga yung mga nauna po, hindi man niya maipaliwanag. Ang ginagawa niya, pinagmumura niya during the campaign. Yung mga congressmen. Pero hindi man niya pinapaliwanag yung mga fake, alleged fake na mga pangalan na nakasulat sa mga acknowledgement receipts. Hindi siya nagtatapik nun. At binibigyan pa rin niya. Binibigyan din niya ng duda yung mga dokumento. Hindi kami niya nakasiguro kung galing nga yan sa amin.
Sila yung nag-submit mga kababayan tapos binibigyan niya ng duda kung galing nga sa kanila yung sinasabing mga documents. Ganon katindi po. Sabi ni Dan Rimodo, the office personnel who invented those pseudonyms must be investigated. Kasama na sila siyempre sa mga ipapatawag ng prosekusyon na magtestigo. Sabi ni JP Deso, solid ang ebidensya, kaya ang punteriya nila, yung mismong impeachment, hindi na matuloy. Sabi ni Rose Torres, baka pag dyan na ang impeachment trial, biglang resign kasi may pangarap pa sa 2028. Kahit mag-resign po, tuloy ang impeachment trial. Kasi ang prayer po doon, perpetual disqualification. Conviction, perpetual disqualification po. Sabi ni Russell Cedillo Laurio Gracio, pinaglaruan ng Pilipinas, pinagnakawan na, pinaglaruan pa. Sabi ni Pokis, Ani Pokis, ang tindi ni Buday. Sabi ni Noli Atienza, sobrang kapal naman ng mukhang Saramaw, Shiminet. Sabi ni Obito Ponsalan, very Bodolik act. Sabi ni Bonifacio Lasiste, panagutin mga staff ni Lustay. Nagpagamit sila. Sabi ni Narciso Marquez, yari na si Fiona.